Alright mga amigos, bad news nga po. Kagabi, tinangka po ni Japanese knockout artist Jin Sasaki na maging kauna-unahang Japanese na makasungkit ng World Welterweight title. Subalit WBO World Welterweight Champion Brian Norman Jr. nagpamalas ng isang performance na kandidato ngayon sa Knockout of the Year, kung saan tinalo nga po niya si Jin Sasaki by a 5th round knockout. Sa lakas po ng left hook ni Brian Norman Jr. sa pagbagsak ni Jin Sasaki, bumaldog pa ang ulo nito. Sa lakas ng impact, hindi kaagad nakabangon si Sasaki. Sa halip, kinailangan pa ng stretcher upang alisin siya sa boxing ring at isugod sa ospital. At ayon nga po sa kwento ni Issei Nakaya, ang presidente ng gym ni Sasaki, na sumama nga po sa ospital sa kanya, 1.5 buwan daw po ng memorya ni Jin Sasaki ang nawala. Wika nga daw po ni Sasaki kay Nakaya. Ito po yung translation, "I don't even remember that this title match was decided." So, ibig sabihin po mga amigos, parang nagka-amnesia po itong si Sasaki. Hindi niya naaalala na napagkasunduan na ang kanilang laban ni Brian Norman Jr. Sa inilabas na pahayag ng presidente ng gym ni Sasaki na si Issei Nakaya, aniya si Sasaki Tsutomu ay isinugod sa ospital matapos ang laban. Wala namang lumabas na pagdurugo o pinsala sa kanyang CT scan, pero malakas ang pagkakabaldog ng kanyang ulo at sa kasalukuyan siya ay nakakaranas ng pagkawala ng alaala. Walang nakikitang pisikal na sugat pero patuloy naming imomonitor ang kanyang kondisyon. Babalik din siya sa ospital bukas para sa karagdagang pagsusuri. So sana po wala naman pong malalang pinsalang natamo itong si Sasaki. Dahil malungkot na balita po yan para sa Japanese fans, lalo na't nitong nakaraang buwan lamang ang kanilang isa pang pambato na si Ginjiro Shigeoka nagtamo rin ng brain injury laban sa ating pambato na si Pedro Tadoran. Samantala sa iba pang balita, former light heavyweight world undisputed champion Artur Beterbiev na curious sa mga boxing fans sa kanya mga amigo sapagkat mukhang may pinaplano na ibang klaseng pag-atake kay Dimitri Bivol. Sa naunang dalawang laban po ni Beterbiev at Bivol, parehong ang hirap pong sabihin kung sino talaga ang tunay na nanalo. Kumbaga match na match po kasi sila. Sa unang laban, ibinigay ang panalo kay Beterbiev. Sa ikalawang laban, ibinigay naman ang panalo kay Dimitri Bivol. Kaya naman sa ikatlong laban, bagamat hindi pa inaanunsyo ang opisyal na petsa ng kanilang trilogy, pero ngayon pa lamang ay todo ensayo na itong si Artur Beterbiev. At sa mga lumabas na video mula sa training camp, makikitang ang pinapractice na stance ngayon ni Beterbiev ay ang pagiging southpaw o kaliwete sa laban. Bagay na posibleng magbigay ng kalituhan kay Dimitri Bivol dahil ang kanyang paghahanda o pinaghahandaan ay isang orthodox. Matatandaan si pambansang kamao Manny Pacquiao noon ay pinaghandaan si Errol Spence, isang southpaw. Subalit sa bandang huli si Yordenis Ugas ang kanyang nakalaban. Bagay na pinaniniwala ang isa sa mga nagpahirap kay Pacquiao sa laban dahilan upang matalo kay Yordenis Ugas. Kaya naman sa palagay ko mga amigo, sa ikatlong laban ni Beterbiev at Bivol, ibang Artur Beterbiev ang ating masasaksihan. Posibleng maging switch hitter ito, ala Terence Crawford. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sabayan ko sa bayan,